Ikaw ba ay nagda-drive? Panoorin mo ang video na ito. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano yung mga dapat yung malaman sa inyong mga mata kapag kayo ay nagmamaneho. Tara, let's discuss. Ang paningin natin ay napaka-importante para tayo ay makakita, lalo na kapag tayo ay nagda-drive. Importante ito para makita natin ang ating mga dinadaanan, ang mga signs at karatula na nasa gilid ng kalsada, at syempre, para makasiguro hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng ating mga pasahero at mga tao sa paligid na kasabay natin sa daan. Napaka-importante ng tinatawag na visual acuity. Ito ang sukatan kung gaano kalinaw ang nakikita ng iyong paningin. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng pagbasa ng mga letra sa isang eye chart. Ang pagsusuring ito ay magsasabi kung gaano kalinaw ang iyong paningin at kung kinakailangan mo nga ba ng salamin or contact lens kapag nagda-drive. Ang visual acuity mo kapag ikaw ay nagda-drive ay dapat malinaw para makita mo ng maayos ang iyong dinadaanan. Kung meron ka nga bang matatamaan sa iyong daanan, or di kaya masasagi sa iyong paligid. Dahil kapag malabo ang iyong paningin ay hindi lang ito delikado para sa iyo, kundi para na rin sa mga tao na kasabay mo sa daanan. Meron na akong video about visual acuity kung paano ito kunin, panoorin nyo na lang. Ang isa pang importanteng kailangan kapag ikaw ay nagda-drive, ang iyong visual field or yung lawak ng iyong nakikita kahit nakatuon ka sa gitnang punto. Kailangan intact ang lawak ng iyong paningin para nasasagap mo pa rin kung anong mga nangyayari sa iyong peripheral vision. Hindi lang kasi importante ang nakikita mo sa iyong harapan, kundi pati na rin yung mga nangyayari sa iyong paligid. Nasusukat ang visual field sa pamamagitan ng isang aparato na tinatawag na perimetry or automated visual field, na kung saan may ilaw na kumikislap at susukatin nito kung gaano kalawak na lang ang nakikita ng iyong visual field. Next na parehong importante rin ay ang iyong color vision. Ito ay kailangan para makita mo ang mga traffic lights pati na rin yung mga ilaw ng preno sa harapan mong sasakyan. Ang contrast sensitivity kasi ay tumutulong para makita mo yung mga pedestrian, yung mga ilaw, pati na rin yung karatula sa daan, lalo na kung masama yung panahon o di kaya madilim na ang paligid. Importante ito para hindi tayo makabangga sa gabi, lalo na yung mga walang ilaw or reflector light man lang. Ano nga ba yung mga pagbabago sa paningin na pwedeng makaapekto sa ating pagmamaneho? Kadalasan naman ang pagbabago sa ating paningin kapag tayo ay nagmamaneho ay dahil sa pag-edad or pagtanda. Ang unang pagbabago dyan ng dahil sa pagtanda ay yung sakit na tinatawag na presbyopia, na kung saan pagdating natin ng 40 years old ay nahihirapan ng mag-adjust ang ating mga lens kapag nagpo-focus tayo sa malapit. Kaya nagkokos ito ng paglabo ng paningin sa malapitan kahit malinaw naman ang nakikita sa malayuan. Importante rin kasi yung nakikita natin sa malapitan tulad ng ating dashboard, pati yung navigation system para hindi ito nakakaapekto sa ating pagmamaneho. May video na rin ako about presbyopia, panoorin nyo na lang din. Next naman ay yung sakit na tinatawag na dry eyes. Ito naman ay yung mabilis na pagtuyo ng ating mata, lalo na kung ito ay nakatapat sa aircon. Ang pag-focus kasi natin sa isang bagay, lalo na sa pagdadrive, ay pwedeng mag-cause ng mabilis na pagtuyo ng ating mga mata, na pwedeng mag-cause ng pagbabago sa quality ng linaw ng iyong nakikita at pwedeng mag-cause ng temporary blurring of vision or labo ng paningin, lalo na sa gabi. May video na rin ako about dry eyes kung gusto nyo malaman kung paano ito maiwasan. Ang sakit naman na glaucoma ay napapataas ng tsansa na magkaroon kapag ikaw ay nasa edad na 40 years old na din. Ito ang sakit na kung saan maapektuhan usually ng mataas na pressure ang ugat sa likod ng mata or yung tinatawag na optic nerve, na pwedeng makaapekto sa iyong pagmamaneho dahil kadalasan ang naaapektuhan dito ay ang lawak ng iyong paningin or yung peripheral vision, na kahit akala mo malinaw ang iyong paningin, yun pala ay hindi mo napapansin
na meron ng problem or lumiliit na ang lawak ng iyong paningin. So mahihirapan silang makita ang kanilang mga gilid kahit normal ang kanilang sentrong paningin. May video na rin ako about glaucoma na pwede nyo na rin panoorin. Next naman na pwedeng makaapekto, ito naman usually kapag 60 years old and above na, ay yung sakit na tinatawag na katarata. Ito naman ay yung pag-uulap or pamumuti ng dapat klarong lente sa loob ng ating mga mata, na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, lalo na sa mga madidilim na lugar, ang pagkasilaw sa mga nakakasalubong na sasakyan, lalo na sa gabi, at ang pagkupas ng mga kulay. Ito ang kadalasang nagkokos ng paglabo ng paningin na nakakaapekto sa pagmamaneho ng mga nasa senior citizen age group na. Panoorin nyo na lang din ang video ko about sa katarata. Next naman, sa age group pa rin na 60 years old pataas, ay pwedeng magkaroon ng age-related macular degeneration, na kung saan nagkakaroon ng unti-unting pagkasira sa may retina, lalo na sa tinatawag na macula, na siyang responsable sa gitnang paningin natin. So kung naapektuhan ang sentrong paningin, kahit malinaw ang peripheral vision, ay mahihirapang mag-drive at makakita ang isang nagmamaneho. Meron na rin ako nagawa about age-related macular degeneration na pwede nyo nang panoorin. Iba-iba ang mga sintomas ng mga sakit na ito na pwedeng makaapekto sa inyong pagmamaneho. At iba-iba rin ang bilis ng paglala nito. Kaya importante na regular na nati-check up ng inyong mga ophthalmologist ang mga paningin ninyo, lalo na kung kayo ay nagmamaneho. Nire-recommenda na kapag kayo ay nagdadrive ay magpa-check up kayo pagdating nyo ng age 40 years old, kahit wala pa kayong nararamdaman na sintomas. Nang sa ganon ay para ma-examine ng maayos at magawa ng paraan ng maaga kung meron mang maagang problema, bago pa ito mag-cause ng mas malalang sakit at mas makapagpahinto pa sa inyong pagmamaneho. At bibigyan ko kayo ng tips para sa mas safe na pagmamaneho. Siguraduhin na yung mga windshield at bintana ninyo sa loob at sa labas, pati na rin yung mga headlights, pati yung ilaw sa likod, ay malinis at walang alikabok. Magsuot ng malinis at updated na salamin sa mata or contact lens kapag merong grado ang inyong mga mata. Panatilihing maayos at malinaw ang mga bumbilya ng inyong mga ilaw para mas maganda ang nakikita nyo, lalo na sa gabi or madidilim na lugar. At syempre, kapag meron na kayong nararamdamang simptomas at naaapektuhan na nito ang inyong pagmamaneho, ay magpa-check up kagad sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga dapat mong malaman at pagbabago sa iyong paningin kapag ikaw ay nagmamaneho. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Dogs. See you on my next video.